Kilalang-kilala ng lahat ang pangalang The Rock. Mula sa wrestling ring ng WWE hanggang sa pagiging bida sa pinakamalalaking pelikula sa Hollywood, si Dwayne Johnson ang naging mukha ng tagumpay at kasipagan. Sa loob ng maraming taon, ibinenta niya sa publiko ang imahe ng isang taong hindi napapagod, laging positibo at may katawang parang gawa sa bakal dahil sa disiplina. Pero sa likod ng malalaking ngiti at bilyon-bilyong kitang kinikita ng kanyang mga proyekto, tila unti-unti nang bumibigay ang pundasyon ng kanyang career. Maraming fans ang nakapansin na ang dating People's Champ ay nagiging isang walking brand na lamang na malayo na sa katotohanan. Sa gitna ng mga isyu tungkol sa kanyang ugali sa set, mga peking post sa social media at ang usapin tungkol sa kanyang kalusugan, marami ang nagtatanong kung ito na nga ba ang simula ng kanyang pagbagsak. Bakit nga ba ang itinuturing na pinakamalakas na tao sa industriya ay biglang nabaon sa kaliwat kanang batikos ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimulang magkaroon ng duda ang mga tao nang lumabas ang balita tungkol sa kalusugan ni Johnson. Sa edad na lampas 50 taon, inamin niya na kailangan na niyang uminom ng gamot para sa puso habang buhay. Dito nagsimula ang pagtatalo ng mga fans dahil sa loob ng mahabang panahon, ang turo ni The Rock ay natural na sipag at 4:08 ng umaga, workout lang ang kailangan para makuha ang kanyang superhuman na pangangatawan. Pero kung titingnan ang kanyang hitsura ngayon, kitang-kita na ang pagod at ang pagbabago sa kanyang muscles na hindi na normal para sa kanyang edad. Maraming eksperto sa fitness ang nagsasabi na imposible ang ganitong katawan nang walang tulong ng mga pampalakas na gamot o steroids. Hindi naman masama ang gumamit nito sa Hollywood, pero ang naging problema ng mga tao ay ang tila pagsisinungaling niya para lang mapanatili ang kanyang perpektong imahe. Hindi lang sa katawan may lamat ang kanyang reputasyon kundi pati na rin sa kanyang pakikitungo sa ibang aktor. Noong ginagawa ang pelikulang Fast and Furious, bigla siyang nag-post sa Instagram at tinawag na unprofessional ang kanyang mga katrabaho. Lumabas na ang tinutukoy niya ay si Vin Diesel. Dito unang nakita ng publiko na may matinding ego pala si The Rock na hindi niya kayang itago. May mga ulat pa na lumabas na sa bawat kontrata niya ay may nakasulat na bawal siyang matalo sa mga laban sa pelikula. Kailangan ay lagi siyang mukhang malakas at hindi pwedeng magmukhang kawawa. Dahil dito, naging predictable at nakakasawa na ang kanyang mga role dahil alam ng mga manonood na laging siya ang mananalo sa huli. Maging sa maliliit na bagay tulad ng pagkain ay tila nagagawa rin niyang magsinungaling para sa promotion. Nag-post siya ng video na unang beses daw niyang natikman ang In-N-Out Burger, pero mabilis na nahanap ng mga netizens ang mga lumang post niya na nagsasabing matagal na siyang kumakain doon. Ang simpleng bagay na ito ang nagpatunay sa marami na lahat ng ginagawa ni The Rock ay scripted at para lang sa pera. Nawala na ang pagiging totoo niya at napalitan na ng isang marketing strategy na bawat galaw ay may bayad. Ang dating lodi ng marami, ngayon ay pinagdududahan na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos ng usapin sa kanyang katawan, mas lumalim pa ang pagdududa ng publiko nang masangkot ang pangalan ni The Rock sa isang issue ng donasyon. Noong 2023, matapos ang matinding sunog sa Maui, Hawaii, naglabas sila ni Oprah Winfrey ng isang video para humingi ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng People's Fund of Maui. Pero imbes na papuri, matinding pambabatikos ang nakuha nila. Isipin nyo, 2 bilyonaryo at sikat na personalidad ang nananawagan sa mga ordinaryong tao na maglabas ng pera habang sila ay nagbigay lang ng maliit na porsyento ng kanilang yaman. Para sa mga taga-Hawaii na nahihirapan na sa mahal ng bilihin, naging insulto ito. Dito lalong naramdaman ng mga tao na parang hindi na alam ni Johnson ang tunay na kalagayan ng mga normal na tao. Ang kanyang paghingi ng paumanhin pagkatapos ng backlash ay tila kulang na para mabura ang inis ng publiko.
Habang dumarami ang mga isyong ito, mas naging halata na ang bawat kilos niya ay kontrolado ng mga PR team o mga taong nagpapatakbo ng kanyang imahe. Sa isang interview niya kay Joe Rogan, inamin ni Johnson na noong nasa wrestling pa siya, tinuruan siyang laging ngumiti kahit ano ang mangyari. Sinabihan siya ng kanyang mga boss na baliwalain ang nararamdaman niya at ipakita lang na palagi siyang masaya at nagpapasalamat. Nakakalungkot isipin na sa loob ng maraming taon ay nasanay na siyang magsuot ng maskara. Ang problema, dinala niya ang ugaling ito hanggang sa Hollywood. Hindi na malaman ng mga tao kung kailan siya nagsasabi ng totoo o kung kailan siya umaarte lang para magustuhan ng masa. Ang pinakamalaking dagok sa kanyang career ay nangyari nang pasukin niya ang mundo ng DC movies bilang si Black Adam. Marami ang nagsasabi na sinubukan ni Johnson na kontrolin ang buong studio para sa sarili niyang kapakanan. Ayaw niyang makasama sa screen ang character na si Shazam na siyang tunay na katunggali ni Black Adam sa comics. Mas gusto niyang makaharap si Superman dahil alam niyang mas malaking pera at kasikatan ang makukuha niya doon. Pinilit niyang baguhin ang daloy ng kwento para lang maging sentro siya ng buong universe. Pero nag-backfire ang planong ito nang hindi kumita ang pelikula sa mga manonood. Ang dating itinuturing na box office king ay nakaranas ng matinding pagkatalo at dito na gumuho ang lahat. Imbes na magpakumbaba matapos ang kabiguan sa Black Adam, bumalik siya sa WWE at muling inulit ang parehong pagkakamali. May isang kwento na matagal nang binubuo para sa wrestler na si Cody Rhodes, kung saan hinihintay na ng lahat ang kanyang panalo para sa kampyonato. Pero nang dumating si The Rock, bigla niyang kinuha ang pwesto ni Cody. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para siya ang maging bida sa main event ng WrestleMania kahit na alam niyang galit ang mga fans sa ginawa niya. Dito na talaga lumabas ang katotohanan na mas mahalaga sa kanya ang sariling brand kaysa sa kung ano ang tama para sa istorya o para sa mga tagahanga. Dahil sa ginawa niyang pag-agaw sa eksena kay Cody Rhodes, doon na talaga sumabog ang galit ng mga fans. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang dating pinakamamahal na bida ay nakarinig ng malakas na boo mula sa libu-libong tao sa arena. Hindi na uubra ang kanyang nakasanayang pagngiti dahil ramdam ng lahat na hindi na ito tungkol sa pagpapasaya ng audience, kundi tungkol na sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa likod ng kamera. Ang masakit pa rito, lumabas ang mga ulat na naging unprofessional din daw siya sa set ng kanyang bagong pelikula na Red One. Sinasabing madalas siyang nahuhuli ng 7 hanggang 8 oras sa shooting na nagresulta sa paglobo ng budget ng pelikula ng mahigit $50 milyong. Ang imahe niya bilang hardest worker in the room ay tuluyan ng gumuho dahil sa mga testimonya ng mga taong nakatrabaho niya na pagod na sa kanyang mga special treatment. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba ng persona na ibinebenta niya sa social media kumpara sa totoong nangyayari sa likod ng kurtina. Habang nagpo-post siya ng mga inspirational messages tungkol sa disiplina, ang mga katrabaho naman niya ay naghihintay sa kanya sa set ng walang katiyakan. Ang pagiging authentic na itinayo niya sa loob ng 2 dekada ay nagmukhang isang malaking palabas lamang para protektahan ang kanyang bilyon-bilyong negosyo mula sa tequila hanggang sa kanyang sariling clothing line. Parang nawala na ang pagkatao ni Dwayne Johnson at ang natira na lamang ay ang produkto na tinatawag na The Rock. Ang trahedya sa kanyang career ay hindi dahil sa nawalan siya ng talento, kundi dahil mas pinili niyang maging isang korporasyon kaysa maging isang tao na pwedeng makaramdam ng pagkakamali at pagkatalo. Sa huli, ang pagbagsak na ito ay nagsisilbing aral hindi lang para sa mga taga-Hollywood, kundi para na rin sa ating lahat na sumusubaybay sa kanya. Mahirap panindigan ang isang perpektong imahe dahil sa bandang huli, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Sa mundong puno ng mga scripted na sandali at bayad na promosyon, ang mga tao ay naghahanap pa rin ng tunay na koneksyon at katapatan. Nang talikuran ni Johnson ang mga prinsipyo na nagpasikat sa kanya, unti-unti rin siyang tinalikuran ng pagkakataon na manatili sa tuktok ng may dangal.
Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng muscles o sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang mga tao sa paligid mo at ang katotohanang iyong pinaninindigan. Ngayon, matapos nating himayin ang lahat ng mga isyong ito, napatunayan natin na walang sino man ang nasa itaas habang buhay. Nakita natin kung paano ang isang maling desisyon at sobrang pagpapahalaga sa sariling ego ay pwedeng sumira sa pinakamalaking pangalan sa industriya. Ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba ay nararapat lang ang mga batikos na natatanggap ni The Rock ngayon dahil sa kanyang pagiging hindi tapat? O baka naman masyadong naging mabagsik ang publiko sa kanya dahil lang sa nakalimutan nating tao rin siya na nagkakamali? Sa dami ng mga isyong ito, naniniwala pa ba kayo na muli niyang mababalik ang tiwala ng kanyang mga fans o ito na talaga ang huling yugto ng kanyang paghahari sa Hollywood? I-share mo sa baba ang opinyon mo dito at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.